Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition si Angel Manalo na isa sa mga illegal occupants sa number 36 Tandansora, Quezon City. Ito matapos na mahulihan ng mga ito ng karagdagang iba't ibang high-powered firearms, bala, granada at gun accessories. Ayon sa mga otoridad, ilan dito ay katulad sa mga ginamit sa Mama Sapano Massacre. Base sa resolusyon ng Quezon City Prosecutor's Office, no bail ang kaso na isinampa kay Angel Manalo matapos makitaan ng probable cause sa kasong illegal possession of firearms. Kaugnay nito, naharap naman sa kasong complex crime of direct assault with frustrated murder si Jonathan Ledesma, habang naharap din si Jem Jimenez sa kasong paglabag sa RA 10591. Tinutukan ito ng ating mga news team at narito ang report ni Aileen Milio. Karagdagang iba't ibang high-powered firearms, bala, granada at gun accessories ang nakumpiska ng mga otoridad mula sa mga inarestong illegal occupants sa number 36 Tandansora Avenue, Quezon City. Ngayong araw ay prinisita ito ng mga opisyal ng Quezon City Police District o QCPD sa pangunguna ng kanilang direktor na si Police Chief Superintendent Guillermo Eleazar, kasama rin si NCRPO Director Oscar Albalialde. Kabilang sa mga nakumpiska sa number 36 Tandansora ay 56 na long firearms, 18 short firearms, 62 rifle grenades, 27 hand grenades at halos 18,000 iba't ibang uri ng bala. Nakuha ito kahapon Marso 8 mula sa tirahan ni Loti Jimenez, isa sa mga natiwalag na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Namangha din ang mga opisyal ng pulis sa dami at sa mga matataas na kalibreng baril na nakumpiska sa number 36 Tandansora. Ayon pa sa kanila, ang ilan dito ay katulad sa mga ginamit sa Mama Sapano Massacre. Single action yan. This is a 50 caliber sniper rifle, yung Barrett. Ito, typical na ginamit doon sa Mama Sapano. Ganito kalaki. So you could just imagine yung tumama doon sa mga pulis natin na SAP. Ganyan kalaki na bala ang tumama sa kanila. Original siya. Original, Phoenix, Arizona. Ayon kay QCPD Director Guillermo Eleazar, pinangunahan ng Talipapa Police Station sa pangunguna ni Police Superintendent Danilo Mendoza at District Public Safety Battalion sa pangunguna ni Police Senior Superintendent Osmundo de Guzman ang paghalughog sa number 36 Tandansora compound. Kasama rin sa nasabing operasyon ang mga opisyal ng barangay ng New Era, maging ang mga legal counsel at security officials ng Iglesia ni Cristo. Batay pa sa pulisya, kahapon lamang nila napuntahan ang tirahan ni Loti Jimenez kung saan nila nakita ang mga high-powered firearms, mga granada at libu-libong malalakas na bala na nakatago rito. Sa nasabing property, illegal na nanunuluyan bago na aresto ang mga itiniwalag na miyembro ng Iglesia ni Cristo na sina Angel Manalo, Loti Jimenez at 23 iba pa, pati na rin ang mga dating sundalong illegal nilang pinapasok noong isang taon. Kaya kami pumunta doon, yung team natin, dahil nagbigay ngayon ng permission ang Iglesia ni Cristo na the other building which was not subjected to search should be searched dahil paniwala nila merong mga kontraband na naandun. Paliwanag naman ni NCRPO Director Oscar Albalialde, ito-turn over ang mga nakumpiskang kontrabando sa Firearms and Explosive Office. Isasalang-an niya ang lahat ng ito sa inventory para matukoy kung lisensyado ang mga ito o hindi. Pero una rito, may mga baril lang nakumpiska ang QCPD kina Angel Manalo at sa mga kasamahan nito na napatunayan ng hindi lisensyado. Verification will be made kung kanino naka-lisensya itong mga firearms na to, whether they're loose firearms or not, or whether naka-license sila at hindi lang na-renew yung kanilang mga firearms. Kaya meron tayong personnel dito from Firearms and Explosives Office natin from Camp Rame to verify all this. After the inventory ng supply officer ng QCPD, that inventory will also be submitted to the regional supply officer sa region, and then this will all be submitted sa FEO natin for safekeeping and for verification of ownership.
Marso 2 nang unang magsagawa ng search warrant operations ang Quezon City Police District dito, batay na rin sa isang search warrant na kanilang nakuha dahil sa naunang ulat na nagkaroon ng indiscriminate firing sa number 36 Tandang Sora Compound. 2 tauhan ng QCPD District Special Reaction Unit o DSRU ang nasugatan dahil sa pamamaril ng kasamahan ni Angel Manalo na si Jonathan Ledesma habang isinasagawa ang search operations. Samantala nahaharap sa kasong paglabag sa RA 100591 o illegal possession of firearms and ammunition si Angel Manalo. Kinumpirma rin ni Eliazar na batay sa resolusyon ng Quezon City Prosecutor's Office ay inirekomenda na no bail ang kasong isinampa kay Angel Manalo matapos makitaan ng probable cause sa kasong illegal possession of firearms. Upon reviewing the resolution for Angel Manalo, he admitted that he owns the place. That's why sa kanya na-charge ngayon yung mga nakuhang mga firearms. Kaya naging no bail recommended sa kanya. Nahaharap naman sa kasong complex crime of direct assault with frustrated murder si Jonathan Ledesma. Habang nahaharap din si Jem Jimenez sa kasong paglabag sa RA 10591. Ang iba pang akusado ay isa sa ilalim pa sa mas malalim na investigasyon. Sa kasalukuyan ay nakakulong sa detention cell ng Criminal Investigation and Detection Unit o CIDU ang 3 sospek habang napalaya na ang nasa mahigit 20 kasamahan ni Angel Manalo. Para sa Eagle News, Ailey Milio, I'm 1 with 25.